Hello sa lahat ng mga TVJ Dabbercads, solid, legit Dabbercads. At sana kayo ay nasa mabuting kalagayan. Shout out po sa inyong lahat. Punta muna tayo dun sa ating topic ngayon. Ito ay tungkol sa bully. Tanong ko lang, sino ba sa inyo ang hindi nakaranas ng bully? Or sino sa inyo ang nakaranas ng bully? Kasi yung iba kasi yung parang joke. Diba? Iba yung nag-joke sa'yo tapos na binuli ka. Meron naman part na hindi ka na niya binibiro. Binubuli ka na niya. Diba? Meron kayong ibang paliwanag o explanation tungkol dun sa bully. Pwede po kayong mag-comment. Sa akin po kasi nakikita ko kahit nasa batas, sa politika, bully. Dito sa ating hinahangaan, sa ating TVJ defenders, may mga bully. Diba? Dito sa mga bashers, bully. Dun sa mga legit naman, binubully din sila o nabubully din sila. Pero depende kung paano ka magbubuli. Kasi may bully na pa joke, pero meron totoo na nakakasakit ng damdamin. Ngayon saan nagsisimula yun? Yung pambubuli. Halimbawa sa biruan. Ako kapag binibiro ko, oras kasi ng biruan, nandiyan ang bulihan. Totoo yun. Pero kapag ikaw ay nakikipagbiro, pagdating sa mga bully, dapat hindi ka mapipikon. Yan, isa pa yan. Siyempre, pagka napikot ka, na binuli ka, magkakaroon na yun ng misunderstanding. Diba? Tulad naman ng ginagawa nila Vice Ganda on air, diba? Nagbubulihan sila. Pero sa kanila, joke yun. Gets nyo po? Sa kanila, on air sila, live sila, sa kanila biruan yun, pero hindi na nila napapansin na merong ibang nasasagi yung damdamin doon sa bulihan nila. Kasi tayo yung nanonood sa kanila tayo yung fans nila, tayo yung fanatics nila, na kahit na hindi na maganda yung biruan at bulihan nila, tumatawa lang tayo. Bakit tayo natatawa? Kasi nakakatawa yung paraan ng pagbabato nila. Pero kung titignan mo yung laman ng kanilang sinasabi, medyo malalim. Kung mapapanood niyo yung mga previews na kanilang mga usapin. Yung kasi ang napansin ko, kahit na on air sila, tapos nagbibiruan sila, nandun pa rin yung pasagi na kailangan maka-rest back ka . Diba? Re-rest back ka talaga dun sa ginawa niyang pambubuli sa'yo. Kaya ikaw naman, iisip ka pa rin ng paraan. Wala kang pakialam kung ano lumabas sa bibig mo. Ang mahalaga, maka-rest back ka doon sa pambubuli na ginawa niya. Pero idadaan mo sa paraan na napabiro. Pero kasi medyo natamaan ka doon sa pagbubuling ginawa niya di ba? Tandaan niyo yung ketado nun. Tsaka yung sa kanya yung lumang video na ipinakita ni Attorney Libayan ba yun? Nadaanan ko lang nung minsan. Sana, sa part ko bilang ako marami na rin naranasan ng ganyan. Dahil ako ay nabully na din. Kaya lang ang inano ko sa sarili ko, pag ako binuli, hindi ako muna rumirest back. Inaaral ko bakit niya ako binuli. Nung kasi, kabataan ko, masungit ako ayoko nang yung pinapalo, kinakante, yung bang pag nagkatuwaan, hahampasin. Ayokong ginaganon ako kasi hindi ko yung ginagawa sa kanila. Hindi kasi ako nananakit. Pero nung nagkakaisip na ako, nagiging teenager, nakakaedad na, alam mo yon na kailangan din pala merong ganon na ikaw naman, nakakainis ka naman, ganon. Pwede mo sabihin in a nice way. Pero yung nangyayari na nabubuli ka, na naranasan nyo na ba yung may lakad yung tropa. May lakad yung tropa. Dahil ikaw magaling kang bumangka, magaling kang magpatawa,
sasama ka nila. Tapos may pera ka pa. Isasama ka nila, yayayain ka nila. Lalo na pagka yung ano ka, galante ka. O, ako nang bala dito. O, sagot ko na kayo. Kasama ka. Pero kapag meron kang meron kang nagawa na hindi nila nagustuhan, pag hindi ka nakasama sa lakad, syempre ko na topic. Diba? Nandun na yung pambubuli, pagtatawanan ka na. Especially kapag hindi ka pa ganong kagandahan, tapos mataba ka. Meron kasing ganun na lahat ng pintas sasabihin behind your back. Kahit na hindi ka nakaharap, pinubuli ka na nun. Wala na silang pakinabang sa'yo. Pero kung meron ka, mabango ka. Kasi sagot ka lahat ng gastos, papakainin ka. Pero kapag wala ka na, pera ka na. Tama? Sino nakaka-relate? Ngayon, ang gagawin naman ito, dahil ako nabully ako, hindi po kasi ako mapang-rest back. Ang ginagawa ko, pagka po kasi nung binubuli ako, magtakin nyo magkakasama kami sa, siyempre sa eskwelahan, high school. May time na, hindi kasi pa ako masyadong kalog nun kumbaga masyado akong demure. Dahil hindi ko pa alam yung mga joke, hindi kagaya yung panahon ngayon. Masyado ng high-tech, di ba? Tsaka yung may mga salita ng goaling, ano ba yun? Linggo, yung mga word na pang gay. Although marami akong kaibigan na gay, nakakatuwa sila, tsaka mababait sila. Tsaka hindi sila nang bubuli ng nakatalikod. Sasabihin sa'yo, pangit mo. Yun yung mga kaibigan ko, mga naging kaibigan ko yung mga yun, na talagang dinidiretsa ka. Yung pangit ng suot mo. Kinokorek ka. Ngayon, kinorek ako. So yun ang pananamit ko, para kasi akong tomboy nun ako kung ano na lang yung maisuot ko. Pangat ng sumapaltan mo yan. Tinatanggap ko yun. Kasi sabi ko, sige, palitan ko. Tinanggap ko yung sita nila. Pero hindi nila ako binuli. Na, ano ba yung itsura mo, pangit. Huwag ka na nga sumama sa amin. Hindi ganun So, okay yun. Tinanggap ko yun. Ang sabi ko, thank you mga sister. Sister ang tawagan namin, syempre dahil gay nga sila. Ngayon, meron naman part na lalo na sa eskwelahan. Nandiyan talaga number 1 na bully. Dahil naranasan ko rin mabully at super dami ng bully ang inabot naming mag-ina dahil yung anak ko lagi nabubully sa school dahil special nga siya na meron siyang autism pero matalino yung anak ko. Papapasukin ko, ito ang kinukwento ko po, on experience ko po ito. Kaya kung meron kayong pinagdadaanan din na gano'n, na nabully kayo, nasa inyo po kung paano nyo sila ma-overcome. Pero kung nabubully na yung anak ko, alam nyo nung ginawa ko, dahil high school siya, pumunta ako niya sa PTA, sabi ko sa mga kasama ko, iboto nyo akong presidente. Bakit? Hindi para magpasikat. Presidente, o kaya iboto nyo ako ng muse. Iboto nyo ako ng Sergeant at Arms. Basta gusto kong makapasok sa loob ng organization ng PTA. Bakit? Para makapasok ko sa school, mabantayan ko yung anak ko. Dahil nabubuli. Isa lang ang bibigay ko sa inyong dahilan. Unang-una, pagpasok ng anak mo, ayusin mo yung damit, plansyahin mo, maputing-maputi. Sapatos mula ulo hanggang paa, maayos siya. Puti ang damit, malinis ang pantalon. Pag uwi niya, lahat ng yung likod niya puro sulat ng ballpen. May blue, may black, may red. Yung anak ko magsusulat susulatan mo ba? Sige, try nyo nga, sulatan nyo nga yung likod nyo. Tapos merong bakat ng sapatos na naputik sa likod niya tsaka sa may pantalon. Punta ako sa school. Sabi ko, ano nangyari? Ba't gano'n ng anak ko? Hindi nakatiis yung isang classmate niya. Sinabi sa akin, yung anak niya po nabubuli, ginagawa siyang utusan dito, taga-igib ng tubig, taga-bili, taga-takbo, taga-dilig ng halaman. Ganun ba? Hindi ako nagpakita ng galit, kasi sabi ko baka, pero hindi nila alam kung paano magalit yung anak ko.
matindi. Ganun ba ako? Kaya yun ang naging dahilan na nag-PTA na, every year yun. Kahit na ako yung pinakadulo, PRO, or whatever na ibigay nyo sa akin, nagiging basta gusto ko lang maging PTA officer. Yun lang ang gusto ko, para mabantayan ko yung anak ko. Hanggang 4th year, ganun na nangyari. Kasi nabubuli siya. Ang sakit sa akin, no? Sakit para sa magulang, nabubuli yung anak. Tapos yung anak mo hindi magsasabi sa'yo, okay lang ako, mami. Kumusta ka, anak? Okay lang ako, mami. Ba't ang dumi ng damit mo? Ano lang yan, mami. Wala yan. Bakit anong dumi ng pantalon mo? Ano lang po ako, ganyan. Hindi siya nagsasabi. Hindi siya nagsusumbong sa akin. Nakakarating na sa akin. Hanggang sa meron akong kinutsaba na classmate niya na every hapon ba yun po, susunduin ko siya. Sinasabi niya sa akin, di ba ang sakit ng para sa magulang? Inalagaan natin mabuti yung anak natin. Pinapayuhan natin, kinakausap natin ng magandang salita. Hanggat maaari, wag makarinig ng mura sa labas. Tapos pagdating sa school, bubulihin lang. Di ba ang sakit nun? Kaya yun ang isa sa hindi magandang ugali sa panahon ngayon. Ang daming bully. I-share ko lang yung aking karanasan kasi hindi naman tayo nag-iimbento dito eh. Mas maganda kasing i-share. At hindi naman ako nahihiyang i-share sa inyo para may matutuhan din kayo. Lalo yung mga kabataan ngayon, sobra silang mambully. Punta tayo dito sa TVJ. Dahil ako talagang, talagang legit dabber cards talaga ako. Since 1979, I was 16 years old then. Talagang sila nakakapagpaligaya sa akin. Basta ang sasabihin ko lang, yung tungkol dito sa TVJ na ginagawa nilang pambubuli, yung pangmamata nila, na matanda na yan. Hello, tatanda din kayo. Mararanasan nyo din yan. Baka hindi lang ganyan. Sila may pera sila eh. Bas ngayon, kabataan nyo, hindi nyo man inabot yan, kailan lang kayo pinanganak. Mambubuli kayo. Hindi na namin kailangan ng mga gurang. Hindi na namin kailangan matatanda na kayo. Tama ba yun? Yung magulang nyo, kumusta? Di ba sila tumanda? Hindi ba sila tatanda? Hindi kayo tatanda? Kung bulihin nyo, kung murahin nyo, below the belt, mali. Mali. Bakit nyo binubuli yung isang tao o yung isang grupo? Naiinggit kayo? Kasi yun yung mga causes eh. Kaya mo binuli, naiinggit ka. O kaya ka nang bubuli pagdating sa bahay nyo, nabubuli ka. So gusto mong maramdaman kung anong pakiramdam na nambubuli. Isa yun sa dahilan. Naiinggit ka, kaya mo siya binubuli, sinisiraan mo. Nagsiselos ka. Dahil siya yung napapansin, ikaw hindi. Ganon? Di gumawa ka ng bagay na mapapansin ka. Pero yung hindi ka magmumukhang masama, mabuti ang gagawin mo para mapansin ka. O kaya magpasaya ka. Lahat tayo mayroon tayong sariling talento. Mayroong magaling magpatawa, may magaling bumangka, may magaling magpaiyak, may magaling mambuli. Pero sana wag natin ilagay sa sistema natin yun kasi hindi siya maganda. So balik tayo sa topic natin. Ngayon pag nabuli ka, yung iba anong gagawin? Rest back. Gaganti. Merong gaganti sa school, suntukan. Merong gaganti na gagawa na hindi maganda na may uutusan kang iba. Di ba? Meron namang gaganti by word. Popost sa social media, papasaring. Doon sa ginawa sa kanya. Ang ginawa niya, gumanti siya. Ginawang mas worst. Alam mo, may nagawa kang yung kaibigan mo, may nagawang pagkulang sa'yo. Hindi niya sinasadya. Di ikaw mismong kaibigan, ikaw ang kaibigan na magsabi dito sa nagkasala. Pero hindi niya sinasadya, di ba? Nagkasala siya. Hindi niya alam kung paano siya. Sabi niya, hindi nagsusorry to. Sabi niya. Ngayon, ang mangyayari niyan, nasa Bible din kasi yun. Kung ito nagkasala sa'yo, ikaw, kausapin mo siya. Ipakilala mo sa kanya
yung pagkakamali niya. Kasi baka hindi nga niya alam na nagkasala siya sa'yo. Ganun po yun. Hindi ko na siya sasabihin to, hindi ko na siya papansinin. Kasi may sinabi siya, binuli niya ako, hindi ko nagustuhan yun. Hindi nga niya sinasadya, hindi nga niya alam na nasaktan ka. So, hindi niya masasabi na bully yun, di ba? Sa'yo ang dating bully, sa kanya hindi. Ano tayo dito, neutral tayo, para mas maintindihan natin. Diba, maliban na lang kung sinadya niya yung pambubuli, eto ka, pwede mo siyang kausapin na, uy, wag naman ganun. Kasi hindi ko nagustuhan yung sinabi mo, na-offend ako. Eto, kaibigan mo siya, sabihin niya, ganun ba? Pasensya ka na. Sorry, hindi ko na uulitin. So, nandun yung forgiveness. Diba? Pero kapag ikaw nagsalita ka, sinadya mo, tapos itong isang kaibigan mo, sinabi sa'yo na na-offend siya. Maraming na-offend sa pinaggagawa mo. Nagmataas ka pa. Sinabi mo, napakailam po sa'yo. Nag-enjoy ako sa ginawa ko. Bahala ka dyan. Manigas ka. Hindi maganda. Tulad ng nangyayari ngayon. Binigyan ko lang kayo ng halimbawa. Nandun yung bully, nandun yung inggit, nandun yung ganti, nandun yung resback. The more na nagbabanatan, mas lumalalim. Anong may dudulot? Stress. Anxiety. Diniscuss ko nung nakaraan. Mental health apektado. Patingin nyo ba yung mga artista na yan, hindi na stress yan? Stress yan. Tumatawa? Oo, tatawa yan. Dahil ang taong mapagpatawa, mas marami ang problema yan. May mga problema yan. Totoo yan. Kaya yan lumalabas. Nire-release nila yung kanilang stress. Kaya nga lang minsan sumusobra. Hindi na nila napapansin na nakakasakit sila ng kapwa. May nagagawa silang hindi maganda, may nagagawa silang kabastusan. Sa kanila, ano na lang yun, simpleng bagay na lang yun. Pero syempre, mga Pilipino kasi mayroong mga conservative pa, sensitive. Kaya maging sensitive tayo dun sa ating mga kausap. Lalo na, tayo yung mga artista, public property, public figure, na ang mata nasa inyo, hinahangaan kayo. Ako talaga, artista talaga ako, lahat na lang, hinahangaan ko, lalo na Nora Uno, Sharon Cuneta, Marian Rivera, yung mga Julian sa pagkanta, mahilig tayo magkakanta, kahit disentonado, di ba? Nahangaan natin sila. Kaya sila, ingat na ingat din silang kumilos at magsalita. Binabantayan din nila yung mga lumalabas sa bibig nila. Yun. Ngayon, alam mo nagkasala ka, humingi ka ng tawad. Nasa bawat kasi pagkakasala, may katapat na parusa yan. Hindi nga lang agad nilalapat kasi inaantay na baka magkaroon ng pagbabago, humingi ka ng napag-isip-isip mo na, teka muna, oo nga, mali yun eh. Kung hindi ka makahingi ng sa tao, una kang humingi ng kapatawaran sa ating Panginoon Diyos, kay Lord, kay God. Baka nga nakalimutan nyo nang ang tumawag sa Kanya eh. Kaya ganyan na yung takbo ng isip nyo eh. Masyadong nang kinakain ng sistema. Kasikatan, fame, money, diba? Parang lang tayo yung mga nakukulong. Pag lumabas ang bait na, kasi naiisip-isip nila na meron silang nagawa, pinagsisihan nila. Pero may katapat na kaparusahan. Nakulong sila. Bagamat inamin yung kasalanan, naging bumabaw yung sentensya. Ganun naman, di ba? Kahit naman hindi tayo lawyer o napapanood naman natin eh. Maraming matatalino napapanood natin eh. Natututo tayo eh. Lahat naman ng lawyer nag-aral din yan eh. Hindi na tayo naging lawyer tayo, nakinig tayo sa kanila, may natutuhan tayo. Adapt natin kung ano yung maganda. Kung ano yung pangit, itapon natin. Yun. Ngayon, kung meron po kayong nakarelate kayo, na nabully din kayo, kwento nyo. Kasi yung iba na yan sa kapaligiran natin, mantakan nyo, hindi naman tayo kilala ng mga yun, pinagtatanggol natin.
ang nakakalungkot lang. Nakakalungkot. Wala pa nang, meron nga yan, di pa nga nilalapat yung parusa, nagwawalan eh. Kulang na lang, sakalin sa leg lahat ng mga ng mga nagdidepende. Walang na lang murahin yung, hindi, actually, minumura na nila eh. Ang tanong, ano bang ginawa? Ano bang ginawa sa kanila nung tao? Namumuno lang sa MTRCB si Madam Lala. Inaway niya na. Ito puso, yung galit. Dito yung, yung pakiramdamin, damdamin, magmahal, magalit. Pero bago ito maramdaman, pairalin niyo muna to. Ito ang nag-iisip. Ito ang gumagana. Yung pag-iisip natin. O nga, ba't ganun? Ba't ganun? Diba? Huwag masyado mataas ang ere, tsaka huwag niyong panghawakan yung mali. Halimbawa, may part na tama kayo, di yun ang isabihin nyo sa, sa vlog nyo. Anong nangyari? Mali na nga yung binablog nyo, lalo nyo pang binamali. Mali na yung kinukwento nyo. Pinapanindiganan nyo pa. Sana hindi ganun. O kasi bawa may nagawang katulad nga di ba? May nagawang palpak si Wally. Naku, nagmura. Ang tanong, siya ba yun? Pero hindi nakita, di ba? Sabi nga, pag ganun, to is to believe. Pero hindi natin nakita. Narinig lang. Hindi natin alam na siya. Pero dahil masyado siyang honest sa sarili niya, pero may dahilan, ba't niya sinabi? Yun yung sinasabi niya na honest mistake, na talagang hindi mo sinasadya, humingi ka ng sorry. What more yung sinadya mo? Sayang nga naubos ko na yung cake ko kanina. Kakainin, papakita ko sana kung paano pagkain ng cake. Kasi nagutom ako kanina. Meron akong kape, meron akong cake, kinain ko. Kaya susunod bibili ako ulit. Ano ba to? Kasi yung mga vlogger, ba't naman sige, ako na lang gagawa. Bibili akong cake bukas. Papakita ko paano tamang pagkain ng cake. Hindi na natapos-tapos. Pero kung alam nyo, kung humingi na agad yung si Vice saka si Ayon, tapos na yan. Wala nang issue. Kaya so, lalo sumikat, okay lang yun. Yun lang naman ang aking part. Basta yung sa akin, lalo na yung sa mga nagla-live stream, di ba? Yung nagba-vlog. Huwag na masyadong masakit pagsalita, tsaka huwag na kayo mang-bully. Ngayon, kung hindi nyo matiis yung nababasa nyo, kasi nga, syempre, ang nagla-live streaming TVJ Defender. Natural, kami mga follower na mga legit Dabarkads at Defender din, manonood doon. Kami mag-uusap doon, parang GC. Ngayon, kung papasok kayo doon, tapos kukontrahin nyo yung vlogger na nagsasalita at pinagtatagal ng TVJ, panoorin nyo na lang. Pwede naman kayong mag-subscribe, tapos panoorin nyo lang. Malay nyo, habang binabasa nyo yung mga nag-uusap doon, mag-iba yung takbo ng isip nyo. At hindi na kayo mambubuli. Diba? Hindi na kayo mambabash. Ganun lang yung kasimple. Gamitin natin ang isip natin. Tsaka yung kababaan ng loob, yung puso natin. Kaya nga nandiyan yan Nagagalit, nagmamahal, high blood. O, diba? Pag na-high blood kayo, atakihin kayo lang mag-isa. Buti kung pagka bakbakat, nakipagbardugulang kayo dyan. Dun sa mga legit. Siyempre, kayo yung basher, diba? O, pag nakipagbardagulang kayo, na-high blood kayo, naku, aatakihin kayo ngayon. Ang tanong, pagka ba na ospital kayo, babayaran yung bill ninyo ni Vice. Oh. Hindi lang sa kabila, halimbawa, itong mga legit Dabarkads, hindi ko naman hindi nagbabayas muna ako. Neutral pala. Makikipagbakbakan tayo, na-high blood tayo, kailangan natin ng pang-maintenance na ubos. Bibilhan ba tayo ng pang-maintenance, ng gamot, yung mga pinaglalaban natin? Diba? Kailangan may mapulot lang tayong aral sa mga nangyayari. Sa naging topic ko ngayon about bully, yung inggit, yan, yung paggiganti, pag-rest back,
medyo iwasan natin yan. Ngayon, kung ano lang yung topic doon, pwede naman tayo mag-comment, pero alisin na natin, baka sa sarili natin yung masyadong nai-stress kasi tayo naapektuhan. Mas maganda kung maging masaya na lang tayo. Kung ayaw mong gawin sa sarili mo, pag mong gagawin sa kapwa mo. Yun ang ating golden rule. Kaya sana sa ating mga kababayan dyan, aking mga ka-travels, yan, kung may pera kayo, mag-travel muna kayo para malayo kayo sa anumang stress. Diba? Sa ngayon babatiin ko muna tong aking mga masugid ng mga subscriber tsaka yung mga bagong friends ko. Sana ay kayo ay nasa mabuti ring kalagayan. DJ Kyle 21, Tita Missy, si Mamita Official Vlog. Hello po Mamita. Rose de la Cruz, Burias Island, bati ko na si Jake Magnus, si Joara Gale, hindi ko na masyado napapansin, masyado siyang busy. Si Eva Hernandez, mga friend natin, Troy Vizcara, Shirley Fernandez, si Vilma Villedo, itong si May Bensoy TV, tama ba? Lito Choco, Nathaniel Banson, Altea Guevara, Jonathan Dasmariñas, Carmely Chloe Ricaña, Feli Fernandez, Malyari Mascariñas, si Sight Eye, yan, classmate ko na ngayon, like kami nagkikita sa sa mga LS. Alam mo naman tayo pagka yan, si Armin Patricio, taga Toronto, Canada siya. Evelyn Manso, yan, Dexter Beltran, yan, Mama Claire, nabanggit ko na kanina, si Kuya Cabs Adventure, yan, thank you po sa mga comment ninyo. Naren Ferrer, si Grace Tanda, yan, susunod naman yung iba, meron pa ba akong di nabanggit? Marami to susunod na lang po yung iba. At si Ma'am Rebecca Mendoza, yan, legit yan, lagi siya nagko-comment. Meron siya mga tanong doon. Ma'am, yung tanong nyo doon sa nasagot ko na po doon sa natin, sa comment section. Okay po, huwag po kayong magsasawa. Hanggang doon na lang po muna ang ating maipaglilingkod at maraming salamat po sa inyong lahat. Pagtyagaan nyo lang po kami kung ano po yung aming mga experiences sa sarili namin. Yung po nga ikukwento namin sa inyo para maging legit ang ating ang source natin. Kasi yung mismong experience natin, yun ang ating ikinukwento. Ano po? So para po sa atin lahat, sana po meron tayong iiwang kasabihan, kung ayaw mong gawin sa'yo, huwag mong gagawin sa kapwa mo. Okay po, that's the golden rule. Don't forget to subscribe. Bye po. God bless.